ba ganito nangyari? 22 years old pa lang ako. Nag-iisip na ako para saan ako at asawa ko. Ginawa ko naman lahat para sa exam. Architect na sana ako. Ano na kaya ang gagawin ko ngayon? Hangin na. Baby, malapit na yung field trip ni Catherine at Terry sa Sabado. Kailangan natin ng 5,000 pesos. Eh, nagamit ko na yung sweldo ko last week para bayaran yung gamot ni AG. Nice. Sige. Meron pa naman ako 6,000 sa bangko. Kuha na lang ako 5,000. Para sa mga anak naman. Eh, huwag ka naman stress. at tama ka dyan. Pero kailangan ko munang umalis para puntahan si Mrs. De Los Santos para tanongin yung trabaho. Kasi aalis na siya ng bansa within 3 months. Oh, paano na yan? Paano na yung budget natin within 3 months? Kaya nga ako maghahanap ng bagong trabaho. Sigurado ka ba dyan? Oo naman, para sa pamilya natin. Eh ikaw, kumusta na yung application mo? Hindi ko pa din alam, ano eh. Hindi pa tumatawag yung head architect sa akin eh. Ganun ba? Hintayin mo na lang. O sige, paano? Alis na ako. Ingatan mo yung mga anak natin ha. Sige, mag-ingat ka. Iba naman buhay ito. Wala pa akong nakukuha ng trabaho. Hirap naman ang buhay. Ay, dito. Tao po. Sino yun? Tao po. There. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ako po si Anak Cruz. Kapitbahay niyo lang po. Kailangan niyo po ba ng katulong? Oo. Tara. Pasok. Salamat, ma'am. Paikot. So, marunong ka ba mag-alaga ng mga bata? Yes, ma'am. Kaya ko po yun. Eh, marunong ka ba magpugas ng pinggan? Oo naman, ma'am. Mas madali nga po yun. Kaya ko ba magpugas ng pan? Yes, ma'am. Kakayanin po. Sige. Masado ka na. Thank you, ma'am. Thank you talaga, ma'am. Thank you. Ay, sino yung pag-aaral mo? Alam mo naman nahirapan na nga tayo sa pera. Alam mo din naman na hindi ka na makakaaral next year. Pero bakit, Dad? Ako na lang palagi yung sakripisyo. Eh, para rin mo naman sa future mo yan eh. Sige po, Dad. Pero kailan po ako makapag-aaral ulit? Pagtapos siguro ang graduation ng ate mo. Sige po. Ayaw mag-ring. Ganyan naman kayo eh. Hello? Grabe ka lang kung mag-take mga kaibigan ko. Hello? Pangahinga lang. Oh. Magandang umaga po. Dapat nga kasama na. Ito po si Mr. Jeric Alarcon. Ito nga po. Bakit po? Sir, ika nalulungkot ko po sabihin. Nawala na po kami ng bakanting posisyon sa corporation namin. Sige, naiintindihan ko. Sige. Sige, salamat po sa pag-intindi. Sige. Bye-bye. Buwan ito. Pagod na ako. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang pagod. Ano ba yan, Jerry? Kumiinom ka na naman? Sinayang mo lang yung pera na pinambili mo niyan. Ingay-ingay naman. Nakita mo na problemado yung tao eh. Kung problemado ka, problemado din ako. Iniisip ko tong pamilya to kasi mahal ko kayo, tapos umiinom ka lang. Alam mo, naisip ko din uminom eh, pero kinaya ko kasi mahal ko kayo. Iba naman yan, Jerry? Ano ba naman yan, Jerry? Maawa ka naman sa akin, maawa ka naman sa pamilyang to. Nagpapakahirap tayo, tapos ganyan ka. Mahiya ka naman sa mga anak mo. Ana, sensya na. Hindi kasi ako natanggap sa trabaho, kaya akala ko yung pag-inom yung makaka-solve sa mga problema eh. Sensya na talaga. Okay lang yan, Jerry. Kaya natin to. Magtiwala lang tayo sa isa't isa. Sayang naman yung 15 years natin pagsasama. Susuko mo ba tayo? Hindi tayo susuko. Kaya natin. Wala pa ata. Ay, si Jin! Jin! Oh. Gusto ko sabihin na dapat kami nagtatrabaho, hindi ikaw. Ha? Sige, kami nagtatrabaho. Tama, Jean. Malulutasan natin itong problema to. Kami dapat ang tumigil. Ikaw dapat ang magpatuloy ng pag-aaral. Kahit pangit man topic lang, magkataba ako para makatulong sa pamilya na doon. Sorry na lang ako pagkatapos doon nila ate. Kasi kapag
hindi ako nagtrabaho kung paano maging pagbigat ako. Kaya promise magtrabaho ako. Tapos, kukonsigo ko na lang sila. Yeah! Yan natin yan. Sino yun? Sino yun? Okay, Tama po. Sino po sila? Andyan po ba si Jerry? Ato, ako. Bakit? Ako po yung nawawalang anak. Anak?